Pangkalahatang naging mapayapa at matagumpay ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Kaugnay niyan, magsasagawa naman ang COMELEC ng pagdinig para sa tinatawag na nuisance candidate. Si Joshua Garcia sa detalye. Naging matagumpay ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 national and local elections. Ayon sa COMELEC, wala silang natanggap na untoward incidents sa buong bansa. Lumalabas po base sa ating initial assessment na napaka matagumpay yung naging unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Sa monitoring po ng aming Operation Center na nandyan sa main office ng COMELEC, wala po kahit isa na untoward incident o pangyayari na na-disturb yung filing natin ng candidacy. Ilan sa mga naghain ay mga party list at mga independent na kandidato na tumatakbong senador. Halos iisa ang tinutumbok ng kanilang mga plataforma, ang pagresolba sa problema sa trapiko, climate change, pagtaas ng sahod, at sigalot sa West Philippine Sea. May ilan din na kilalang personalidad na naghain ng kanilang kandidatura. Isa na rito si dating Agri-Party List Representative Wilbert Lee, na ngayon ay tumatakbong senador. Sinimulan po natin sa Kongreso, gusto po natin ituloy sa Senado. Alam natin mas marami tayong magagawa doon at yung po yung nagtulak sa atin. Yung po layunin natin, murang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino, tiyak na trabaho, pagkakaroon ng tiyak na trabaho at sapat na kita para sa bawat isa. Sumunod ay ang re-electionist na si Senator Francis Tolentino na itutuloy ang kanya nasimulan kapag nanalo. We'll try to harness the gains of the current administration relative to economic recovery and some focus on foreign relations and defense matters as well. So it's more of continuing what I've been doing right now as well as helping the current administration achieve its aims. Naghain din ang ACT-CIS party list ng kanilang COC pero hindi na nagsalita sa entablado. Mahigit 40 party list naman ang tinanggal sa listahan. Dahil dalawang eleksyon nang hindi nakakuha ng sapat na boto, alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11071, aabot sa 18,280 ang pagbobotohan ng posisyon sa buong bansa ngayong 2025 midterm elections. Kinumpirma rin ng COMELEC ang lumabas na ruling ng Korte Suprema na deemed resign na rin ang appointive official na tatakbo bilang nominee ng party list. They are deemed resigned upon the filing of the Certificate of Nomination and Acceptance. So kung kanina, doon sa 15 na nag-file ng Certificate of Nomination and Acceptance, meron doon na isa man na appointive official or employee ng pamahalaan, ngayong araw na to, siya ay deemed resigned because of the TRO of the Supreme Court. Magsasagawa naman ng pagdinig ang COMELEC para sa mga nuisance candidate pero nilinaw ng ahensya na hindi sagabal ang hindi pagiging sikat o kawalan ng pondo sa pagtakbo. Sa kabuuan, 30 ang naghain sa unang araw na kinabibilangan ng 17 aspiring senators at 15 mula sa mga party list. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.